Makakabalik pa palang ilang mga former PBA players na nawala sa PBA pero sa MPBL nagpatuloy. 3 sa malalaking pangalan mula sa SMC Corp ang kukunin ng Star Horse Shipping Lines para palaruin sa Viva Port Masters na siyang magiging team din umano sa PBA kapag na-finalize na ang lahat. Bukod nga pala sa kanila, may isang former 2-time PBA MVP ang babalik din sa PBA. Ito ay dahil sa magagandang performance niya recently sa Filipino-Chinese League. Kahit aging ng mga to, posible pa palang makabalik. Tara, pag-usapan agad natin. Lingid po sa inyong kaalaman ng Viva Port Masters na isang team na sinasabi natin ay under sa kumpanyang Star Horse Shipping Lines at ang team na to ay sinasabi naghihintay lang na makakuha ng pwesto kapag may isang umalis na franchise sa PBA. Yung Terra Firma, sold out na kasi ng Valientes or Family Sardines. Bale, ang hinihintay na lang daw ng Star Horse ay ibenta na officially ang isang port company na Northport Batanguer. Ayon kay Snow Badwa, sabay-sabay na kukunin ng Star Horse or Basilan Viva Port Masters sina Arwin Santos, Alex Cabagnot at Greg Slaughter. Napag-alaman din ng ilang mga reliable sources na itong Star Horse pala mahilig sa mga sikat na basketballista. Alam nyo ba na kahit maedad ng mga kinukuha nila, mahal pa rin ang talent fee? Pero walang problema yan kay Boss Jackson Chua. Kaya niyang bayaran niya ng sabay kasi nga daw may malalaking business din siya sa ibang bansa. Kung sa bagay, kahit aging ng tatlong to, mukhang may bubuga pa naman gaya ni Alex Cabagnot. Si Cabagnot parang mabilis pa naman, okay pa yung speed niya lalo na yung handling. Pero habang nabababad si Kabagi, syempre hindi na niya kaya yung dating galaw niya sa takbuhan at hindi na niya kayang sumubay. In fairness din sa kanya, nandyan pa yung shooting kahit papano kaya pang kumasa ng up to 9 points per game for assist. Of course, may drive pa din yan at maasahan mo sa pick and roll assistance at magaling na offense initiator. Tapos itong si Arwin Santos. Ang hindi nagbago kay Arwin ay ang shooting niya. Meron pa siyang jumper sa perimeters. Magaling din mag-set up ng screens at dahil teammate pa rin sila ni Kabagi, sigurado may magandang connection itong dalawa. Base sa shooting ni Arwin, kaya pa niya makapagtala ng up to 11 points per game. Kahit maingat na siya masyado sa galaw niya pero pagdating sa shooting, hindi mo pwedeng iwan yan. Tapos ito naman si Greg Slaughter. Si Greg habang nagkakaedad, mas nagsuslow down pang lalo. Kung sa PBA ito, hindi masyado makaporma si Greg kasi nga maraming matitibay na big man doon. Kahit nga kay Bo Belga, hirap si Greg. Kahit mga undersized big man, kaya siyang bantayan. Hindi kagaya ng sa MPBL, kaya niyang i-dominate ang buong shaded area at under the rim dahil sa pagiging 7-footer niya at malaki, malapad ang katawan. Kumbaga sa MPBL, wala siyang katapat doon. May mga big man naman ang ilang MPBL teams pero hindi talaga yung pang standard type. Kahit itanong mo pa yan kay Arwin, iba talagang laro sa MPBL at ibang system na pinapatakbo. Si Greg, pwede maging dominant sa patangkaran, lalong-lalo na sa rebounds at scoring pero hindi sa ibang liga. Isipin nyo lang ha na kaya nga niyang ihatid ang bola sa bibig ng ring nang hindi tumatalon. Kaya para sa akin good choice pa rin ang pagkuha kay Greg sa MPBL. Tapos kakampi pa niya yung mga experienced former PBA players na galing pang SMC team. Halos iisa na lang yung bloodline nila kaya madaling magkaamo yan. Kapag ang Star Horse makakapasok sa PBA at sila ay magiging parte ng team, dyan na lang tayo magkakatalo-talo. Siya nga pala, may isang former superstar player ang posible ding makabalik sa PBA. Alam niyo naman sigurong tinutukoy ko, si James Yap. Recently, nagkampiyon ng team ni James Yap sa pangunguna niya at ni Ken Bono sa isang Filipino-Chinese League. At ang sabi niya, posible ding bumalik siya sa Blackwater. Pag-iisipan daw muna niya. Somehow, sa edad niyang yan na 40 plus, kaya pa niyang i-manage na magka-coverage ng 11 to 13 PPG. Depende yan sa sitwasyon. Kasi syempre, madali na rin siya mapagod. Pero yung shooting niya, grabe, nandyan pa talaga. Nanood ako ng highlights niya dun sa Spain. Tapos mayayabang pang mga kalaban nila dun. Pero nanalo ang team ni James Yap dahil na naman sa clutch baskets niya. Totoo nga talaga na once a shooter, always a shooter. Clutch player pa. Kumbaga, yung pulso niya nandyan pa pagdating sa shooting. Pero ang problema lang kay James Yap, nagkakaedad na nga, yun, may problema siya sa takbuhan. So ano masasabi niyo mga koys? Dapat pa ba silang bumalik sa PBA?